sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta na kayong lahat, lalo na sa mga nakatutok ngayon sa pinag-uusapang channel, ang Papa Dudut Stories. Ako po si Lovely at nakikinig ako mula pa dito sa Lipa City, Batangas. Meron sana akong ikakwento sa inyo. Isang totoong karanasan. Yung tipong akala mo ay sa pelikula lamang nangyayari. Hanggang sa ikaw na mismo ang nakaratay sa banig at hindi makagalaw. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang petsang yon, December 23, 2016. Malapit na ang Pasko at imbis na sa probinsya lamang kami ay naisipan ni Mama na lumuwas kami ng Maynila para mag-vacation. Excited ako noong una. Sino ba naman ang hindi? Ibang vibe ng Manila kapag magpapasko. Maraming ilaw, malamig ang simoy ng hangin at punong-puno ng mga mall. Nakituloy kami sa tiyo ni Mama. Pagdating namin sa bahay nila ay medyo nabilib ako. Maayos ang itsura, medyo luma na ang arkitektura. Pero admiring ika nga. Yung tipong may character ang bahay. Pero habang tumatagal kami sa loob ay may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag kung mabigat ba ang hangin o sadyang naninibago lamang ako. Lovely, alam mo, kamukhang kamukha mo ang lolo mo. Pati yung mga pakiramdam niyan. Namana mo siguro. Biro ng isa kong tita habang nagmemeryenda kami sa kusina. Sinasabi nila na may third eye daw si lolo o sadyang sensitibo sa mga bagay na hindi nakikita. Ako naman ay deadma lang. Tita, sa panahon ngayon, wifi ang hinahanap ko, hindi multo. Sagot ko habang tumatawa. Hindi kasi ako naniniwala sa mga creepy creatures na yan. Para sa akin ay guni-guni lamang yan ang mga taong kulang sa tulog. Pero mali pala ako. Samantala gabi na noon at pagod na pagod kami mula sa biyahe. Ang ingay ng Maynila. Yung busina ng mga sasakyan sa labas. Unti-unti nang humuhupa. Sabi ng anak ng tiyo ni Mama na si Ate Mai maliligo muna raw siya bago matulog. Kaya nauna na kami ni Mama at ng mga kapatid ko sa taas para magpahinga. Pag-akyat namin ay napatigil ako sa may pintuan. 2 higaan lang ang nandoon para sa aming lahat. Dahil kulang ay naglatag na lamang sila ng banig at isang manipis na kutsyon sa sahig. Ang pwesto ko, doon mismo sa sahig malapit sa labasan. Ang pinaka-weird at nakaka-off sa lahat ay walang pintuan ang kwartong yon. Kahit kurtina man lang na magsisilbing harang para hindi mo makita ang dilim sa labas ng kwarto, wala talaga. Ate Mai, bakit wala namang kurtina dito? Kitang-kita yung hagdanan, no? Parang may bigla na lang lilitaw. Biro ko. Pero sa totoo lang ay kinakabahan ako. Mula sa pwesto ko ay tanaw na tanaw ko ang pababang hagdana na parang isang itim na butas. Pasensya na, Lovely, at nilalaban pa kasi yung mga kurtina kaya wala mo nang harang. Hayaan mo na, tayo-tayo lang naman ang nandito sa taas. Sagot ni Ate Mai habang nagpapatuyo ng buhok sa gilid. Parang baliwala lang sa kanya pero ako ay bawat anino na gumagalaw dahil sa tama ng ilaw ay sinusundan ko ng tingin.
Matulog ka na, Lovely. Utos ni Mama sa akin habang nag-aayos siya ng kumot. Diyan ka na malapit sa may hagdanan para hindi malaglag ang mga kapatid mo. Wala akong nagawa, humiga ako sa manipis na kutsyon. Ang pwesto ko ay direktang nakaharap sa bukana. Habang nakahiga ay ramdam na ramdam ko yung lamig na nanggagaling sa baba ng hagdanan. Hindi siya yung lamig ng aircon o ng hanging December. Para siyang bugso ng hangin. Na nanggaling sa loob ng refrigerator na matagal nang hindi nabubuksan. Malamig na may kasamang apoy ng lumang kahoy at kalawang. Nakatingin lamang ako sa kisame at sinusubukang dalawin ang antok. Ilang minuto ang lumipas natapos na rin si Ate Mai. Narinig ko ang click ng switch ng ilaw sa kabilang bahagi ng kwarto. "Patay mo na yung ilaw ha?" sabi ni Ate Mai. Hindi na niya hinintay ang sagot ko. Click. Biglang nilamon ng dilim ang buong kwarto. Doon na nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Yung tanging liwanag na lamang ay nanggagaling sa poste sa labas na tumatago sa bintana ng hallway. At ang liwanag na yon ay saktong tumatama sa itaas na hagdanan na lumilika ng mahahaba at nakakatakot na anino. Habang nakapikit ako, tila mas naging sensitibo ang pandinig ko. Naririnig ko ang bawat creak ng bahay, yung tunog ng kahoy na parang may umaapak. Pero iniisip ko na lamang na baka lumulutong lamang ang bahay dahil building na ito. Pero habang tumatagal ay parang may nararamdaman akong nakatingin sa akin mula sa dilim ng hagdanan. Alam mo yung feeling na kahit nakapikit ka, alam mong may nakatayo sa peripheral vision mo. Yung ganon. Sinubukan kong i-adjust ang higa ko. Tumalikod ako sa hagdanan para humarap kay Mama. Pero mas lalo akong kinilabutan. Ang pakiramdam ko kapag tumalikod ako, may hahawak sa balikat ko o may hihila sa paa ko mula sa bukana ng pintuan. Para bang may presensya na dahan-dahang gumagapang paakyat sa bawat baitang ng hagdanan. Hindi gumagawa ng ingay pero ramdam na ramdam ang bigat. Nagtalakbong ako ng kumot hanggang sa ilong. Pinilit kong isipin ang mga pupuntahan namin bukas, ang mga kakainin namin. Pero ang utak ko, nakafocus lamang sa isang bagay. Bakit ba sobrang tahimik? Kahit ang mga kapatid ko na malikot matulog ay parang hindi man lamang gumagalaw. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong tibok ng puso na parang tambol sa bilis. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Guni-guni lang to, Lovely. Pagod ka lang sa biyahe. Bulong ko sa sarili ko. Pero doon ko narinig ang unang kalansing. Isang mahinang kling na parang bakal na tumatama sa kahoy. Hindi yun galing sa labas, galing yun sa mismong hagdanan na ilang dangka lamang ang layo sa paanan ko. Baka sa labas lang, pilit kong kumbinse sa sarili ko. Baka may kotseng dumaan o may kung anong nahulog sa kalsada. Pero sinundan agad yon ng isa pa. Ngayon ay may kasama ng kaladkad. Parang may humihilang kadena sa bawat baitang ng hagdanan. Isa, dalawa, tatlo, paakyat sila. At ang pinaka nakakapangilabot, kasabay ng bawat kalansing ng bakal, ay ang tunog ng maliliit at mabibilis na yabag. Tak 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 tak. Parang may mga batang nagtatakbuhan pero hindi sila mabigat sa sahig. Maliban na lamang sa kadenang dala nila. Doon ako nagsimulang manigas, Papa Dudut. Gusto kong hilahin yung kumot ko para takpan pati ang mukha ko. Pero parang naging semento ang mga braso ko. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong sumigaw. Pero pati yung hangin sa baga mo, ayaw lumabas. Yon ang nararanasan ko. Nakadilat lang ako nakatingin sa bukana ng pintuan, kung saan ay unti-unting lumilitaw ang anino mula sa ibaba.
Isang mahinang hagighik at parang tawa ng batang naglalaro ng tagu-taguan. Pero ang boses ay hindi siya masaya at may halong garalgal. Parang boses na galing sa lalamunang tuyong-tuyo o may sugat. Mas malakas na ngayon. Malapit na sila sa huling 3 baitang. Ramdam ko ang bawat vibration ng sahig sa ilalim ng kutsyon ko habang papalapit sila. Lalong lumalamig pero hindi ito yung lamig na masarap sa balat. Ito yung lamig na parang pumasok sa loob ng buto mo. Yung tipong kahit na anong balot mo ay nanginginig ka sa loob. Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko, sabi ko sa isipan ko ay panaginip lamang ito, Lovely. Gisingin mo ang sarili mo, gising. Pero kahit nakapikit ako ay nararamdaman ko yung presensya nila. Alam mo yung feeling na may nakatayo sa tabi mo at nararamdaman mo yung init o yung kasong ito ang lamig sa katawan nila. Ganon na ganon. Dahan-dahan, pinilit kong imulat ang isang mata ko. At doon sa gitna ng dilim ay nakita ko ang paggalaw ng anino sa pader. Hindi lang ito isang anino, 2 sila. Ang isa ay maliit at ang isa ay mas maliit pa. Pero ang anino nila sa pader ay parang humahaba. Parang may mga galamay na hindi ko maintindihan. Ang tunog ng kalansing ay tumitigil mismo sa tapat ng higaan ko. Tumigil ang tawa, tumigil ang kaladkad ng kadena. Ang natira na lamang ay ang tunog ng mababaw na paghinga. At hindi yon galing sa akin o kay mama o kay Ate May. Galing yon sa mismong paanan ko. Doon ko napansin sa gilid ng paningin ko na may isang maliit na kamay na dahan-dahang humahawak sa gilid ng hamba ng pintuan. Ang mga kuko niya ay maitim at ang balat niya ay parang papel na nilulukot-lukot. Sa bawat segundo ay ramdam ko ang titig nila. Kahit na hindi ko pa sila tinitingnan ng diretsyo, alam kong nakatitig sila sa akin. Naghihintay kung mapapansin ko sila. Ang pinaka nakakatakot na bahagi. Hindi ko marinig na humihinga sina mama. Parang sa sandaling yon ay kinuha kami sa mundo at dinala sa isang dimensyon na kaming 3 lamang. Ako at ang 2 batang may kadena. Ang hangin ay amoy kalawang at amoy lupang basa. Yung amoy ng sementeryo pagkatapos ng ulan. At doon ay unti-unti unang pumasok sa paningin ko ay ang batang babae. Ang height niya siguro ay parang 7 taong gulang lang. Pero ang tindig niya ay hindi tulad ng bata na masigla. Nakayuko siya ng kaunti at ang kanyang buhok ay maikli na kulot-kulot pero sobrang gulo. Parang hindi nasuklayan ng maraming taon. Punong-puno ito ng alikabok at may hibla na dikit-dikit dahil sa natuyong dugo. Nung dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya, muntik na akong himatayin sa takot. Ang mukha niya ay puno ng mga pasa. Yung kulay ube na papuntang itim na, pero ang pinaka nakakasuka ay ang bibig niya. Putok ang labi niya at may mga bahid ng dugo na tumutulo hanggang sa baba niya. Parang sariwa pa pero tuyo na sa gilid. Ang mga mata niya ay walang sigla at walang kislap. Alam mo yung mata ng isang isdang patay? Ganon ang itsura. Maputla at parang nakatingin sa kaluluwa ko. At ang paa niya, doon galing ang tunog. May makapal na kadena na nakapulupot sa magkabilang bukong-bukong niya. Yung balat sa ilalim ng bakal ay sugat-sugat at mamasa-masa. Para matagal nang kinalawang ang kadena habang suot niya. Bawat pilit niyang pag-usod ay kumakaskas yung bakal sa laman niya. Sa tabi niya ay nakakapit sa laylayan ng madumi at punit-punit niyang damit ang isang mas maliit pang batang lalaki. Siguro ay mga 4 o 5 taon lamang ito. Mas malala ang itsura ng batang lalaki, ang braso niya papadudot ay parang ginawang punching bag. Puno ng mga mahabang pasa na parang bakat ng sinturon o kable ng kuryente. Yung balat niya sa braso ay may mga bahaging talop na. Nakatitig lamang sila sa akin at hindi sila gumagalaw, hindi sila kumukurap, nakatayo lamang sila sa paanan ng kutsyon ko. Ilang pulgada lamang ang layo sa mga paa ko.
Gusto kong sipain ang hangin, gusto kong gumulong palapit kay mama pero para akong nakadikit sa sahig gamit ang mighty band. Yung takot ko'y umakyat na sa lalamunan ko na parang bumabara. Ramdam ko yung lamig na lumalabas sa katawan nila. Hindi ito hangin, kundi parang aura ng kamatayan na humihigop sa init ng buhay ko. Habang nakatingin ako, napansin ko ang isang bagay na mas lalong nagpatindig ng balahibo ko. Ang batang lalaki ay dahan-dahang tinaas ang kanyang maliit at sugatang kamay. Akala ko ay aabutin niya ako. Akala ko ay sasakalin niya ako. Pero hindi. Itinuro niya ang ibaba ng hagdanan habang ang batang babae naman ay nagsimulang manginig ang balikat. Parang umiiyak pero walang boses na lumalabas. Doon ko napansin na ang luha ng batang babae ay hindi malinaw. May timang luhang pumapatak mula sa namamagang mata niya. At habang pumapatak ang bawat luha sa sahig ay naririnig ko yung mahihinang hissing sound. Parang napakainit na tubig na tumatama sa yelo. Ma? Bulong ko sa isipan ko pero ang tanging naririnig ko lamang sa loob ng kwarto ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang mahinang kalansing ng kadena ng batang babae habang nanginginig siya. Hindi sila multo na parang sa pelikula na biglang tatalon o sisigaw. Mas nakakatakot sila dahil nandyan lang sila. Totoong-totoo ang presensya nila. Ramdam mo ang sakit na nararamdaman nila at ramdam mo na hindi sila makaalis sa pwesto na yon. Para silang mga bilanggo sa sarili nilang bahay. Biglang yumuko ang batang babae. Mas inilapit niya ang mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko ang halo-halong amoy ng amag, kalawang at malansang dugo. Sobrang lapit na niya na halos maramdaman ko na ang dulo ng buhok niya sa pisngi ko. Doon ko na narinig ang boses niya, isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Parang tumigil ang oras nung mga sandaling yon, Papa Dudut. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong pumikit ng sobrang higpit para mawala na lamang ang lahat. Pero hindi mo magawa dahil parang may humahawak sa mga talukap ng mata mo. Nakatingin lamang ako sa mga pasa niya, sa putok niyang labi at sa mga luhang kulay itim na dahan-dahang gumuguhit sa madumi niyang pisngi. Doon siya nagsalita. Hindi ito sigaw, hindi rin ito galit. Isa itong bulong na parang hininga na lamang na lumalabas sa tuyong lalamunan. Tulong! Hindi kami makaalis dito. Pagkasabi niyang yon ay parang may kung anong puwersa na humihigop sa lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Yung boses niya, Papa Dudut, ay hindi lang narinig ng tenga ko. Parang umaalingaw-ngaw yon sa loob ng bungo ko. Ramdam ko yung desperation, yung pagod at yung takot na paulit-ulit nilang nararanasan gabi-gabi. Pagkatapos bumulong ay dahan-dahang umatras ang batang babae. Bitbit pa rin niya ang batang lalaki na nakakapit pa rin ng mahigpit sa kanya. Habang patras sila, patungo sa hagdanan ay doon ko nakita ang isang bagay na mas lalong nagpadurog sa puso ko. Pero nagpatindig ng balahibo ko. Ang likod ng batang babae ay punong-puno ng mga hiwa. Parang hinampas ng kung ano-anong matalim o latigo. At bawat takbang niya ay tumatagos ang kadena sa laman ng kanyang bukong-bukong. Bumalik sila sa paglalaro, akalain mo yon. Pagkatapos ng ganong klase ng bulong ay bigla silang maghahabulang muli pababa ng hagdanan. Pero hindi ito masayang laro. Parang isang loop, isang sumpa na kailangan nilang gawin ng paulit-ulit. Habang pababa sila ay unti-unting lumalamlam ang tunog ng kadena. Ang hagigik nila ay naging parang hangin na lamang hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang buong bahay. Doon lang bumalik ang kontrol sa katawan ko. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Bigla akong napabalikwas ng upo, habol ang hininga ko na parang galing sa ilalim ng tubig ng matagal na panahon. Basang-basa ako ng pawis, nanginginig ang buong kalamnan ko. Ma! Tawag ko sa mahinang boses, pero hindi ko siya magising ng maayos. Tumingin ako sa paligid, ang kwarto ay bumalik sa dati. Tahimik, madilim at tanging ang ugong lang ng electric fan ang naririnig. Sinubukan kong tignan ang hagdanan.
Umaasa ako na baka panaginip lang ang lahat, pero ang amoy ng kalawang at luma ay nandun pa rin sa hangin. Nanunuot sa ilong ko. Hindi ako nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Nakatitig lamang ako sa bukana ng pintuan, naghihintay kung lilitaw uli sila, pero hindi na sila bumalik pa. Kinabukasan, pagbaba namin para mag-almusal ay hindi ko magawang tumingin sa hagdanan nang hindi kinikilabutan. Bawat baitang na tinatapakan ko ay parang nakakaramdam ako ng bigat ng kadena na narinig ko kagabi. Habang nagkakape kami ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Tita, sino yung mga bata rito?" Tanong ko habang nakatingin sa kape ko. Napatigil sa pag-aayos ng plato ang tita ko. Tumingin siya kay mama, tumingin-tingin sa akin ng seryoso. "Bakit, Lovely? May nakita ka ba?" Ikinuwento ko ang lahat, ang kadena, ang mga pasa, ang batang lalaki at ang huling sinabi ng batang babae. Habang nagkikwento ako ay napansin kong namumutla si tita at si mama naman ay napahawak sa krus na suot niya. "Sabi ko na nga ba, nagmana ka sa lolo mo," bulong ni tita. Dati nang may nagsasabi, ang bahay na ito ay tinayo sa isang lote na may madilim na kasaysayan noong panahon ng giyera. Sabi ng mga matatanda may magkapatid daw na itinago rito pero hindi na nailabas ng masunog ang paligid. Pero hindi namin pinapansin kasi akala namin ay kwentong kanto lang. Doon ko na na-realize na ang admiring na bahay na ito ay may nakatagong lungkot sa ilalim ng makikinis na dingding nito. Hanggang ngayon kapag sumasabit ng December 23 ay naalala ko pa rin ang mukha ng batang babae. Ang hiling niyang tulong ay hindi pa rin sa pagkain o pera, kundi sa katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Hindi lang pala tayo ang nagbabakasyon. May mga kaluluwa din palang hindi makaalis sa kinakalagyan nila. Naghihintay ng taong makakakita sa kanila para lamang sabihing nandito kami at nasasaktan kami. Hindi ko makakalimutan ang Paskong yon sa Manila. Ang Pasko kung saan ay pinakamalamig na naramdaman ko ay hindi sa hangin ng Disyembre, kundi ang bulong ng dalawang batang nakakadena sa dilim. Papadudot ang karanasang yon ang nagturo sa akin na ang mundo ay hindi lang binubuo ng mga bagay na nakikita ng mata. May mga realidad na nakatago sa pagitan ng mga pader at sa ilalim ng lumang hagdanan. Hindi na ako natatakot sa multo na tulad ng dati. Ang mas kinakatakutan ko ay ang mga ideya na may mga tao o kaluluwang nagdurusa sa dilim nang walang nakakakita o nakikinig sa kanila. Ang bahay na yon sa Maynila ay mananatiling isang magandang alaala ng bakasyon para kay mama at sa mga kapatid ko. Pero para sa akin ito ay lugar kung saan ay namulat ang mata ko sa isang masakit na katotohanan na minsan ang pinakamalakas na sigaw ay nagmumula sa isang napakahinang bulong. At hanggang ngayon, kapag nakakarinig ako ng kalansing ng bakal o mahinang tawa ng bata sa malayo ay napapalingon pa rin ako. Naninigurado ako kung sadyang ingay lang ba yon ng paligid o baka may isa na namang kaluluwang naghahanap ng mapagsasabihan ng kanilang huling hiling. Papadudot, ito lamang ang karanasan ko na maibabahagi sa inyo. Sana'y nagustuhan ninyo at mapiling itampok sa Papadudot Stories. Muli maraming salamat at magandang gabi po. Magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Lovely. Ang aral ng kwento ni Lovely ay hindi lang po tungkol sa takot o sa pagpapakita ng mga multo, kundi tungkol sa mas malalim na aspeto ng pagkatao at pag-unawa ng nakaraan. Ang kahalagahan ng pakikiramay o empathy. Sa halip na galit o pananakit ang mararamdaman ni Lovely na naigang awa at habag. Ang aral dito ay ang pag-unawa ng bawat multo o nakakatakot na sitwasyon ay madalas may pinagmumulang sakit. Ang pagkilala sa kanilang pagdurusa ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa kanilang pinagdaanan. Ang bigat ng hindi natapos na kasaysayan ipinapakita ng kwento ng trauma ng nakaraan tulad ng sinapit ng mga bata noong panahon ng giyera ay nag-iwan ng bakas. Ang mga sugat na hindi naghilom at ang mga kwentong hindi na isalaysay
ay nananatiling nakakadena sa ating paligid. Tinalakay din ng kwento ni Lovely ang pagpapahalaga sa mga babala at tradisyon. Bagamat noong una ay hindi naniniwala si Lovely sa sinasabi ng kanyang mga tita tungkol sa kanyang lolo, ang karanasan niya ang nagpatunay na may mga bagay na hindi maipaliwanag ng science. Ang aral ay ang pagiging bukas ng isipan sa mga karanasan at kalamang ipinapasa ng mga nakakatanda. Minsan naman, ang kailangan lang ng mga tao o kaluluwang nagdurusa ay ang malaman na may nakakita sa kanila at may nakinig sa kanilang boses. Ang paghingi nila ng tulong ay isang paalala. Ng pananahimik sa harapan ng pang-aabuso o trahedya ay isang uri ng bilangguan. Sa madaling salita, ang kwento ay nagpapaalala sa atin na maging mas sensitibo sa nararamdaman ng iba, buhay man o pumanaw na. Dahil ang bawat isa ay may dala-dalang kadena na hindi natin laging nakikita. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po